Bakit nga ba matindi ang pagbaha sa Metro Manila? Ipinaliwanag yan ng isang eksperto. At live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang paliwanag ng eksperto? Yes, nakausap nga natin mismo si Project NOAA Executive Director Dr. Makar Lagbay. Tungkol dito, ayun nga sa kanya, talagang marami yung ulan na binuhos na ito na mag-focus at ng habagan na parado na yung drainage system. So, ayun, pinag-ayos. Karaniwan, ayun sa dalas yung mga lugar na pinabaha ay yung mga nasa daluyan ng tubig tulad ng mga pilit o yung mga nasa ibabaw ng mga ilog o sapa na nilapatan ng kalye. Kung makikita po ninyo sa inyong mga screen, dito nga sa NOAA Studio, no, pinakita ni Lagmay na kung sa normal na araw, for example, sa Commonwealth Avenue, hindi ko makikita yung masyado yung tubig sa ilalim. Pero oras na bumaha o oras na bumuhos sa ulan, ay talagang nagbabaha na ito. Wala na kasi mapupuntahan yung tubig, oras na mapuno na yung drainage sa ilalim, umaapaw na ito sa kalsada. Ang mainam doon sana na ginawa noon ay tinaasan nga yung mga kalsada para hindi makaharang doon sa daluyan ng tubig. Ayon kay Lagmay, isa nga doon sa solusyon ay yung paggawa ng detention basin o yung pansamantalang ibakan ng tubig. Pakinggan natin itong pahayag si Dr. Makar Lagbay. Yung mga part na malawak, doon muna maiimbak yung tubig. So ibig sabihin yan, mababawasan yung tubig na aagos doon sa mga sapa na yan. At pag nabawasan, ay malilimitahan yung pag-apaw. Tapos hindi na siya aapaw doon sa kalye. Pero it takes time. These things take time to construct. Paunti-unti. Marian, alam mo, apektado rin ang komunikasyon pag umuulan Pero eto, subukan natin. Ano naman ba ang sinabi ng MMDA tungkol sa pagbaha dyan sa Commonwealth Avenue? Yes. Ayun nga, doon sa MMDA, base doon sa inspeksyon ng DOTR, DPWH, at Quezon City ay talagang meron daw po sila nakita nga dito, no? Sa bahagi nito, may nakaharang daw na poste at mga construction materials doon sa drainage system at doon nga sa labuti ng tubig sa may kalsada, malapit nga doon sa MRT7 project. At yung MRT7 din, yung kinukontract Joy Belmonte na dahilan ng pagbaha. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Na binabaha na ay nung inimbestigahan po natin, may kinalaman po sa pagpapatayo ng mga bagong infrastrukturang programa ng ating pong national government, like the MRT7 at yung mga ginagawang iba't ibang flood control programs ng DPWH na maaring hindi pa nila natatapos o kaya hindi masyado nilang napag-isipan. Pero ayun nga sa MRT7 Project Management Office, siniraw itong proyekto nung dahilan ng pagbaha dito nga sa Commonwealth. Hinayo nga raw nila yung mga istruktura sa labas ng drainage lines. Hindi raw ito nakaharang doon sa pagdaloy ng tubig. Base nga rin daw doon sa inspeksyon ng kanilang mga engineers ay barado raw ng basura itong mga drainage outlets na dahilan ng pagbaha sa lugar. Balik sa inyo. Okay, parang barado rin ang linya ng komunikasyon. Pero maraming salamat. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.